Ang Diyos ay palaging tumitingin sa kaibuturan ng ating puso, hindi sa panglabas nating anyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao ay mabubuti ngunit ang totoo ay punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Mga mapagkunwari, nagpapagawa kayo ng libingan para sa mga propeta at pinapaganda ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. Sinasabi pa ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi kami makikiisa sa pagpatay sa mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo nga ay mga anak ng pumaslang sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang sinimulan ng inyong mga ninuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay internality. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, ay muli ko kayong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, mga kaibigan, at mga kakilala sa social media para po sama-sama tayong maging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos, ng kanyang pag-ibig at pag-asa sa mundo ng social media. Mga kapatid, napakahalaga po yung internality. Tayo, most of the time, we are more concerned about our externality, yung ating panlabas na anyo. Hindi lang yon kung ano yung sasabihin ng ibang tao tungkol sa atin. Kaya tayo, nagkakaroon tayo ng mga pressure sa sarili natin because of the expectation of others. O kaya naman inaasahan natin yung sasabihin ng iba. Kinakailangan maganda lang palagi, maayos lang palagi because we are not ready to accept criticism o panlalait o paninira ng ibang tao. And because of that, tayo ay nakafocus sa ating externality. Kaya nga minsan tayo nagiging mapagbalat kayo, mapagpanggap, no? Dahil mayroon tayong itinatago sa ating sarili, especially yung mga bagay na hindi natin tanggap sa ating sarili. Ganun din sa ating pangatawan. Pag mayroon tayong hindi tanggap sa ating katawan, madalas itinatago natin yung ating bilbil, yung ating peklat, at marami pa na tayong gustong itago sa ating sarili. Pero hindi lang yun. Pati yung ating ugali, pwede nating itago sa iba dahil ayaw natin na makatanggap ng criticism. So most of the time, there are many times that we cover ourselves. No? Tayo ay naging mapagpanggap, hindi tayo nagiging totoo. At tayo ay nakafocus lamang sa ating externality. Yung bang maganda sa appearance ng ibang tao, pero deep inside, iba naman talaga yung totoo. Mga kapatid, napakahalaga ng truthfulness. At yung pagiging truthful sa sarili natin ay kinakailangan na kung ano yung nasa loob, ay yun din ang ipakita natin sa ating panlabas. Kaya napakahalagang mag-focus tayo more, hindi sa externality, kundi let us focus more on internality, yung sa ating kalooban. Kumusta ba ang ating loob? Tayo ba'y merong magandang loob? O baka naman pangit ang ating kalooban? Yung bang ang tingin ng iba, tayo napakabuti, pero deep inside, meron tayong mga hidden agenda. Yung bang sinasabi ng mga tao ang ganito sa atin, pero ang totoo naman ay ang kabaliktaran na yon. Kaya let us try to reflect. Let us try to look at ourselves. Mga kapatid, kumusta ang ating kalooban?
Tayo ba ay merong maganda at mabuting kalooban? Dito galit na galit ang ating Panginoon, and kung ating babasahin ang Ebanghelyo ni San Mateo, talagang siya ay galit at ayaw niya sa ugali ng mga Pariseo. Not sa pagkatao, not I mean dun sa mismong tao ng isa o grupo ng mga Pariseo, but the group itself, no, itong grupong ito ng mga Pariseo became a symbol of hypocrisy. Kapag sinabing mapagbalat kayo, itong mga Pariseo yan. Alam natin yung mga masasakit na salita ni Jesus sa kanila, na sumpain kayo mga Pariseo at mga eskriba. Inihahalin tulad nga ni Jesus ang mga taong ito sa isang nicho na maputi yung panlabas pero yung panloob naman ay mga nabubulok na kalansay. Which means maganda sa panglabas, kaaya-aya, akala mo tipong ang bait-bait, pero deep inside ay hindi naman talaga. Mga kapatid, meron po ba tayong ganong ugali? Meron ba tayong pagbabalat kayo? Hindi tayo sincero, nakafocus lang tayo sa ating panlabas na anyo, pero yung ugali naman natin ay pangit. Baka maganda lang yung pinoproject natin. Baka maganda lang yung pinapakita natin, pero deep inside, ang totoo, hindi naman talaga. Kaya nga ito yung napakahalagang hamon sa atin ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo. Baka po kasi tayo mismo. Kaya nga ito rin ay nagsasalita sa mga leaders, not only in politics, not only in organizations, but also sa amin ng mga pare. Sa lahat ng mga leader ng simbahan, hindi lang pare, kundi pati yung mga laiko na naglilingkod sa ating simbahan. We are all called to focus on our internality. Dahil doon tumitingin ang Diyos. Hindi tinitingnan ng Diyos ang ating panlabas na kaanyuan. Ang tinitingnan ng Diyos ay yung ating kalooban, yung ating intensyon, yung ating mga personal na pag-uugaling itinatago natin sa iba. And we are called to conversion, na magbago ng sarili, magbago ng kalooban, magbalik loob sa Diyos. Ayusin yung ating ugali at mag-focus doon sa ating sariling pag-uugali. Huwag tayong mag-focus sa iba. Huwag tayong ma-focus sa ating panlabas na anyo lamang. Mas higit na mahalaga ay yung ating kalooban. Hilingin natin sa araw na ito yung pagbabago ng ating puso. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, tulungan mo po kami ng iyong mga biyaya na maging dalisay ang kalooban, malinis ang aming intensyon, baguhin mo ang aming pagkatao. Nawa, mag-focus kami sa pagbabago ng aming sarili, hindi lamang sa mga panlabas na anyo, kundi sa aming panloob na katatayuan sa buhay. Sa iyong awa at sa iyong biyaya. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.